Pero paano ba magsimula ulit kung yung sugat hindi naman talaga nagsara? Paano kung hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung paano magpatawad ng totoo? Hindi ko masasabi na buo na ako. Hindi ko rin alam kung kailan ko mararamdaman yung sinasabi ng iba na closure o moving on. Pero ang alam ko lang, nagsimula na akong matutong hindi na palaging tahimik. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Roldan at sa pagkakataong ito, nais kong magbahagi ng isang kwento na mula sa puso ko. Hindi ako writer, hindi rin ako sanay magsulat ng ganito, pero siguro, kailangan ko na rin ng outlet. Hindi ko rin alam kung advice ang hinahanap ko o gusto ko lang marinig na hindi ako nag-iisa. Basta eto, kwento ko to. Hindi ko naman inakalang mapapasok ako sa ganitong gulo. Sa totoo lang, simpleng tao lang ako. Tambay, minsan may racket, pero mas madalas akong nasa bahay ng kumpare ko, si Jerry. Siya yung tipong kaibigan na hindi mo inaasahan pero darating, tapos bubuo ng barkadahan mo. Siya yung nagdala sa akin sa pamilya niya, ipinakilala sa misis niya na si Giselle. Noong una, parang ate lang si Giselle. Mabait, maalaga, magaling magluto. Palagi niya akong pinaghahain. Parang pamilya na ang turing nila sa akin. Pero nung nagdesisyon si Jerry na mag-abroad para mas mabigyan ng magandang buhay ang pamilya nila, doon nagsimula ang pagbabago. Ako na yung naiwan sa bahay para tumulong magbantay ng mga bata, mag-ayos ng mga sirang gamit, minsan tagabili ng ulam. Hindi ko naman nakalain na pati asawa ng kumpare ko, babantayan ko rin, pero hindi sa paraan na dapat. Isang gabi, nagkayayaan uminom. Wala nang ibang tao, kami lang dalawa. Kwentuhan ng kung ano-ano, tapos yung simpleng tawa, nagiging hawak sa braso. Yung topic, nagiging himas. Hindi ko na nga maalala kung sino ang nauna, basta bigla na lang nag-init ang paligid. Parang hindi kami magkaibigan, parang hindi ko asawa ng kumpare ang kaharap ko. Babae siya, lalaki ako, tapos, yun na, hindi ko alam kung pagmamahal yun o libog lang. Hindi ko alam kung dahil ba matagal na akong walang girlfriend o dahil matagal na rin siyang walang yakap. Pero simula ng gabing yun, hindi na kami tumigil. Parang naging parte na ng normal naming gabi, pag natutulog na ang mga bata, kami naman ang nagigising. Ang masakit, habang ginagawa namin yon, may parte sa akin na nagsasabi ng mali. Pero may mas malakas na parte na nagsasabing, bakit hindi? Wala namang nakakaalam. Hindi naman siya masaya. Ako rin, hindi masaya. Doon ko naisip, siguro pareho kaming may hinahanap. Hindi lang init ng katawan, kundi yung init ng may nagmamalasakit sa'yo. Hindi kasi ako aking malambing ang mga magulang ko. Oh, may pagkain kami, may bagong sapatos tuwing pasukan, pero wala yung yakap. Wala yung, anak, mahal kita. Kaya siguro pag may dumampi na lamang sa balat ko, ang bilis kong bumigay. DJ, eto yung simula ng kwento ko. Hindi ko alam kung paano ko haharapin to. Hindi ko alam kung tama pa bang umamin o itago na lang habang buhay. Pero paano kung sa bawat araw na lumilipas, mas lalo akong nahuhulog sa kanya? Ang tanong ko ngayon, paano kung ang mali, yun yung tanging nagpaparamdam sa akin na buhay ako? Unti-unti kong binubuksan yung mga kwento ko sa mga taong kaya akong intindihin, hindi dahil kailangan ko ng awa, kundi dahil gusto ko namang marinig ang sarili ko na may kwento ring mahalaga. May mga gabi pa rin na hindi ako makatulog. May mga pagkakataon na bigla akong natitigilan, napapaisip kung bakit kailangan pang dumaan sa ganong klaseng sakit para lang matutong maging matatag. Pero siguro ganun talaga, no? Hindi lahat binibigyan ng madaling daan. Hindi lahat pinapadali, pero may mga araw na gumagaan na kahit konti. Pag nagkukwentuhan kami ng kaibigan ko, hindi ko na laging bitbit yung bigat ng nakaraan ko. Kapag natatawa ako, minsan totoo na. Minsan hindi na ako pilit. Minsan, mararamdaman ko yung sarili kong unti-unting lumalabas sa pagkakakulong na ako rin ang gumawa. Hindi ako perfect, hindi rin ako sigurado kung kailan ako magiging okay talaga. Pero ngayong natutunan kong unahin kahit konting bahagi ng sarili ko, pakiramdam ko nagsisimula na akong huminga ng mas malaya. At siguro, ito rin ang dahilan kung bakit ko sinulat tong kwento kong to. Hindi para umiyak lang, hindi para saktan ulit sarili ko. Pero para tanungin yung mga bagay na matagal ko nang itinatago sa loob ko. Paano ba maging buo kung simula't simula, hindi mo naman alam kung anong itsura ng buo? Pwede bang piliin ko muna sarili ko kahit hindi ko pa alam paano? Maliban na unahin ko yung sarili ko kahit iniwan nila akong basag? Hindi ko alam ang sagot, pero ang sigurado ko lang, ako na lang uli. Kahit hindi buo, kahit may lamet, kahit hindi perpekto,
Ako na lang uli, sa pagkakataong to, ako muna. Hindi ko naman talaga alam paano magmahal. Hindi ko rin alam paano magmahalin. Lumaki akong buo ang pamilya, oo, kumpleto kami, pero parang kulang. Parang laging may pagitan. May pagkain sa mesa, may bagong tsinelas tuwing Pasko, may baon tuwing pasukan. Pero wala yung yakap, wala yung anak, proud ako sa'yo. Wala yung mahal kita. Alam mo yung pakiramdam na parang bisita ka sa sarili mong bahay? Ganun ako lumaki. Hindi ako lumalapit sa nanay ko, hindi rin ako naglalambing sa tatay ko. Sa amin, trabaho lang ang alam ng mga matatanda. Pag galing sa trabaho, tahimik. Pag nagkamali ka, sermon. Pero yung simpleng yakap, wala. Kaya siguro hindi ko rin natutunan kung paano maging malapit sa ibang tao. Parang may pader lagi, parang laging may distansya. Ewan ko, baka kaya ako naging ganito. Hindi ako marunong magpakita ng lamang, hindi ako marunong humawak ng babae, hanggang dumating si Giselle. Hindi ko inaasahan na siya pa yung unang magpapakita ng lamang sakin. Yung mga simpleng, kumain ka na ba, tapos hahawakan ka sa braso, yung tipong parang normal lang, pero para sa isang tulad kong hindi sanay sa lamang, ibang init yung dala. Nagsimula yun sa mga simpleng hawakan, braso, balikat, minsan sa hita pag nagkukwentuhan. Yung tipong hindi mo alam kung sinasadya ba niya o nadadala lang kami ng tagay. Pero ako, ramdam ko na yon yung yakap na matagal ko nang hinahanap. Hindi ko alam kung tama, pero hindi ko rin kayang itanggi na gusto ko. Hindi ako sanay hawakan ng babae ng ganon. Kaya nung gabi na yon, nung una niya akong hinawakan ng mahigpit, para akong bata na binigyan ng mainit na kumot sa gitna ng ulan. Uhaw ako, DJ. Hindi lang sa katawan, kundi sa lamang. Hindi ko alam kung nasaktan ko ba siya o ginasto rin niya. Basta pareho kaming hindi na tumigil. Siguro kung iba to, tatawagin nilang kahinaan ko. Pero sa totoo lang, hindi ako marunong humindi sa lamang na hindi ko naranasan nung bata pa ako. Hindi ako lamaking marunong humawak ng pagmamahal, kaya nung may dumating na parang ganon, kahit mali, hindi ko na nagawang bitawan. Alam kong mali, pero paano kung yung mali, yun yung unang beses na naramdaman mong buo ka? Paano ba magmahal kung hindi mo naranasan mahalin ng tama? Wala, yun ang pinaka hindi ko inaasahan nung unang nangyari sa amin ni Giselle, yung reaksyon niya. Akala ko mag-aaway kami, akala ko magagalit siya, akala ko iiyak siya at magtataboy. Pero hindi, tahimik lang siya, para bang wala lang nangyari. Parang casual lang, nag-ayos siya ng damit, tumayo, tapos nagtanong kung gusto ko pa ng pulutan. Doon ako naguluhan, ako lang ba ang nagdala ng bigat? Ako lang ba ang nakakaramdam ng guilt? Ako lang ba ang naglalaban sa sarili ko kung bakit ko nagawa yun? Pero siya, kalma, para bang matagal na niya tong iniisip, para bang may parte sa kanya na matagal nang naghihintay ng ganang pagkakataon. Hindi ko alam kung kasabwat ko siya o biktima rin siya ng sarili niyang mga kulang. Pero habang tumatagal, habang nauulit yung mga gabing ganon, mas lalo kong nararamdaman na pareho kaming may hinahanap. Hindi ko lang alam kung ako yung hinahanap niya o ako lang yung nandyan kaya ako yung pinili niyang kapitan. Hindi ko siya tinanong, hindi ko siya kinulit, pero ang hindi niya kayang itago, yung mga tingin niya. Kapag may dumadaan na ibang babae at napapatingin ako kahit saglit lang, ramdam ko yung sulyap niya. Hindi siya nagsasalita, pero yung mata niya, sumisigaw. Selos ba yun? O takot lang na baka mas lumayo pa ako sa kanya? May isang beses, nagpunta kami sa palengke. Binitbit niya ko para tulungan magbuhat ng mga pinamili. May nadaanan kaming tindahan ng damit, may sales lady na ngumiti sakin. Hindi naman ako ngumiti pabalik, pero naramdaman ko yung siko ni Giselle sa tagiliran ko, mahina lang, pero sapat para magising ako sa kung anong meron kami. Hindi niya kailangan magsalita, alam ko na, ayaw niyang may ibang tumingin sakin. Doon ko na-realize, hindi lang init ng katawan ang dahilan kung bakit kami nauuwi sa mga ganang gabi. May hinahanap siya. Hindi ko pa rin alam kung anong klaseng pagmamahal yung gusto niya, pero ramdam kong gusto niyang maramdaman na siya yung pinipili. Na kahit asawa siya ng kumpare ko, gusto niyang siya yung tinitingnan ko, hindi yung iba. Pero paano kung pareho kaming uhaw sa atensyon na hindi na ibigay sa amin? Paano kung yung mga mata namin, parehong naghahanap ng sagot sa mga tanong na hindi namin kayang itanong sa totoong buhay? Ang tanong ko ngayon, paano mo malalaman kung mahal ka ng isang tao kung ang tanging sinasabi lang niya ay sa pamamagitan ng tingin? Hindi na siya isang beses lang, DJ. Hindi na rin siya aksidente. Hindi na rin siya kwento ng 2 taong nadala ng alak at init ng gabi.
Naging parte na siya ng araw ko, ng bawat gising, bawat kain, bawat tahimik na sandali sa loob ng bahay na iniwan ng kumpare ko. Umabot kami sa punto na parang normal na lang. Habang nagluluto siya ng itlog, biglang lalapit sa akin, hahawak sa bewang ko, tapos titanggalan ng may ngiti na parang walang mali. Sa banyo, habang naghuhugas ng pinagkainan, bigla niya akong tatapikin sa likod, tapos maglalapit kami. Wala nang salita, basta katawan na lang ang nag-uusap. Parang automatic na, parang routine na namin. Pero habang lumalalim yung katawan, parang mas lumalayo yung damdamin. Parang hindi na ako to. Parang hindi na siya yon. Yung mga mata niya, minsan wala na ring buhay. Para kaming dalawa na parehong uhaw pero hindi na alam kung tubig ba talaga yung iniinom o laso na pala. Guilty ako, DJ. Sa bawat beses na ginagawa namin yon, lagi kong iniisip yung kumpare ko. Yung tiwalang binigay niya sa akin. Yung mga kwento namin dati habang nag-iinuman, kung paano niya pinapangarap na makapag-ipon para sa pamilya niya. Kung paano niya ako tinatawag na parang kapatid. Tapos ako, eto, ginagawa ko to sa kanya habang siya, nagbabanat ng buto sa ibang bansa. Pero ang mas masakit, guilty rin ako sa sarili ko. Hindi ko nakilala yung sarili ko. Dati, simple lang ang gusto ko, makaraos sa araw, makatulong sa pamilya ko. Pero ngayon, hindi ko alam kung sino tong taong to na basta na lang sumusunod sa init ng katawan. At ang totoo, kahit ilang beses ko nang sinabing titigil na ako, hindi ko magawa. Parang lalo akong nalulunod, DJ. Lalo akong hinihigop. At sa bawat sarap, parang lalo akong nawawala. Sa bawat gabi na magkasama kami, parang may parte sa akin na unti-unting nawawala. Hindi ko alam kung saan ako pupulutin sa huli. Mali, alam ko. Pero paano kung yung mali, siya rin yung tanging lugar kung saan ko nararamdaman na may nagkakagusto sa akin? Paano mo pipigilan ang katawan mo kung yun na lang ang natitirang nagbibigay ng pakiramdam na buhay ka? Tahimik, DJ. Wala munang tagay, wala munang hawakan, wala munang lambingan sa kusina o biglang sulyap sa banyo. Para bang sabay kaming napagod. Hindi ko alam kung dahil ba nagsawa kami o baka napagod lang kaming dalawa sa pagiging mali. Pero doon ko naramdaman yung pinakamatinding ingay, yung ingay sa loob ng ulo ko. Doon ko tinanong yung sarili ko, bakit nga ba ako ganito? Hindi lang pala to tungkol sa init, DJ. Hindi lang pala to dahil nauuhaw ako sa katawan. Kasi kung katawan lang to, matagal na dapat akong lumayo. Pero bakit kahit mali, kahit masakit, bumabalik ako? Narealize ko, simula bata pa ako, hindi ko talaga alam kung paano mahalin. Hindi ko naranasan. Hindi ko narinig yung, anak, mahal kita. Hindi ako sanay sa yakap, hindi ako sanay sa haplos na hindi hinihingi ng kapalit. Lumaki akong may baon, may bagong tsinelas, pero walang nagturo kung paano magmahal ng tama. Puro diskarte sa buhay, puro trabaho, puro utang na kailangang bayaran. Walang nagturo kung paano hawakan yung damdamin ng ibang tao na hindi ka masasaktan o makakasakit. Kaya siguro nung si Giselle, nagpakita ng lamang, nagkamali ako ng akala. Akala ko pag lamang, ibig sabihin nun, pagmamahal. Akala ko pag may humawak sa'yo na may ngiti, pag may tumingin na parang ikaw lang ang tao sa mundo, ibig sabihin, ikaw na yung pinili. Pero ang totoo, hindi ko alam ang ginagawa ko. Hindi ko alam kung paano magmahal ng tama. Hindi ko rin alam kung paano ako dapat mahalin. Kaya ang ending, pareho kaming sira. Baka kasi, DJ, hindi lang si Giselle ang mali. Ako rin. Kasi hinayaan kong gamitin ko yung pagkukulang ko bilang excuse para kunin yung hindi naman talaga sa akin. At ang masakit, baka hindi ko rin talaga gusto si Giselle. Baka gusto ko lang yung pakiramdam na meron akong mahalaga. Kasi sa totoo lang, hindi ko pa rin talaga alam kung ano yung itsura ng totoong pagmamahal. Hindi ko alam kung masama ba talaga ako o sadyang hindi lang ako tinuruan maging tama. Pero anong klaseng tao ako kung kailangan kong nakawin yung pag-aari ng iba para lang maramdaman na mahalaga ako? Kaya ngayon, DJ, tinatanong ko sarili ko, paano nga ba magmahal ng tama kung hindi ko alam kung paano maging tama sa sarili ko? Biglaan ang pagdating ni Jerry. Surprise! Gulat na gulat si Giselle, pero mas gulat ako. Akala ko may ilang buwan pa bago siya umuwi, pero anda na siya, bitbitang pasalubong, may ngiti, walang kaalam-alam. Doon ko naramdaman yung unang tadyak ng konsensya. Hindi ako makahinga, DJ. Parang lahat ng kasalanan ko, biglang bumigat sa dibdib ko nung nakita ko yung mata ni kumpare, yung mga mata na nagtitiwala, yung mga mata na wala namang ginagawa kundi kumayod para sa pamilya niya. Hindi ko kinaya. Kaya nagpaalam akong aalis muna.
Sinabi kong kailangan kong mag-apply ng trabaho sa malayo, mas magandang kita, mas magandang oportunidad. Pero ang totoo, tumakbo ako. Tumakbo ako palayo sa tukso, palayo sa sarili ko. Sa bago kong trabaho, tahimik ang lahat. Walang tukso, walang mga sulyap na may kasamang laman. Walang mga haplos sa braso habang naghuhugas ng pinggan. Doon ko naisip, ganito pala dapat. Simple lang, walang gulo, walang kaba, pero hindi ganun kadaling makatakas. Bigla na lang dumarating yung mga text. Kamusta ka na? Na-miss kita. May mga picture pa minsan, mga kuha sa kwarto, minsan selfie na nakapout. Pakyot, paalala ng mga gabing hindi dapat nangyari. Missed calls, minsan 2:00 ng madaling araw. Alam ko ang ibig sabihin nun. At ang pinakamasakit, DJ, bakit kapag mali, ang sarap? May nakilala ako dito. Hindi kasing ganda ni Giselle, hindi rin kasing galing maglaro ng salita. Pero simple, yung tipo ng babae na tatawa lang pag nagkamali ka ng kwento. Hindi siya yung tipong maglalamang na may halong laro. Parang normal, walang komplikado, parang ganun dapat. Pero tuwing titingin ako sa kanya, parang may tanong palagi sa loob ng utak ko, kaya ko bang bumitaw? Kasi habang pinipilit kong kalimutan yung mali, lalo ko siyang naiisip. Parang gusto ko ng bago, pero bakit hindi ko mabitawan yung luma, kahit alam kong marumi na? Gabi-gabi akong tinutukso ng sarili ko. Para akong adik na gustong huminto pero palaging hinahanap yung sarap ng bawal. Kaya ngayon, DJ, hindi ko alam kung ano bang klase akong tao. Masama na ba talaga ako? O sadyang mahina lang ako sa tukso? Tanong ko ngayon, paano mo pipiliin yung tama kung yung mali ang palaging mas masarap? Paano ko sisimulan ng bago kung hindi ko pa rin kayang tapusin yung luma? Fiesta sa amin nun, DJ. Yung tipong lahat ng kanto may ilaw, may tugtugan, may mga lasing na nagsisigawan. Umuwi ako sa probinsya, gusto ko lang sana magpahinga, makihalubilo kahit sandali. Hindi ko in-expect na andan siya. Si Giselle, parang pelikula, isang sulyap lang sa gitna ng mga ilaw at ingay, biglang tumahimik ang paligid. Parang kaming dalawa na lang ang natira. Nakasuot siya ng simpleng blouse, manipis, kita yung balikat, at yung ngiti niya, pamilyar. Yung ngiti na parang nagsasabing, halika. Hindi niya kailangang magsalita, DJ. Alam ko na agad kung anong gusto niyang mangyari. Kahit yung tingin pa lang niya, parang bumabalik lahat ng gabing hindi ko dapat maalala pero palaging laman ng utak ko. Lumapit siya. Konti lang ang pagitan namin. Yung hininga niya halos ramdam ko na sa leeg ko. Na-miss kita, sabi niya, pabulong. Ramdam ko yung init ng palad niya na dahan-daang humawak sa braso ko. Yung haplos na dati kong hinahanap-hanap. Pero ngayon, parang bigla akong natauhan. Ang tagal kong hinintay to dati. Yung isang tingin lang niya, parang gusto kong mawala ulit sa tamang direksyon. Pero hindi ko na kaya, DJ. Hindi dahil hindi ko siya gusto, pero kasi sawa na ako. Sawa na ako sa kasinungalingan. Sawa na ako sa pagtakbo, sa tago, sa guilt na binabalikan ako tuwing gabi. Kaya imbes na sumama, umatras ako. Tinapat ko yung kamay niyang nakahawak sa akin. Ayoko na, mahina kong sabi. Hindi ko alam kung narinig niya, pero nakita ko sa mata niya yung saglit na pagkagulat. Parang hindi siya sanay na marinig yun mula sa akin. Kasi sanay siya na ako yung laging sumusunod, ako yung laging ibigay. Pero ngayon, iba na. Hindi dahil hindi ko siya gusto. Hindi dahil hindi ko maalala kung paano niya ako dinadala sa sarap ng bawal. Pero kasi na-realize ko, baka hindi talaga pagmamahal to. Baka kasi sanay lang ako. Sanay akong siya yung laging nandyan, laging handang punan yung mga kulang ko. Pero hindi ibig sabihin nun na tama. Ang sakit, DJ. Kasi yung gusto mo, yun yung hindi pwede. Yung sanay kang nandyan siya para sa'yo, pero alam mong hindi talaga siya para sa'yo. Hindi pwede, hindi dapat. Umalis ako nung gabing yon. Hindi na ako lumingon. Pero habang naglalakad ako palayo, ang bigat. Kasi hindi ko alam kung tama ba yung ginawa ko, o baka natatakot lang ako harapin yung sarili ko. Tanong ko lang, DJ, paano mo malalaman kung mahal mo talaga ang isang tao, o sanay ka lang na siya yung palaging nariyan? Kasi baka hindi pag-ibig to, baka addiction lang sa atensyon na hindi ko nakuha noon. Hanggang ngayon, DJ, iniisip ko pa rin kung umpisa ba to o wakas. Kasi totoo, hindi ko alam kung ano na ako ngayon. Basta ang alam ko, hindi ko na kayang bumalik. Hindi dahil malinis na ako, malayo pa ako doon. Pero kasi pag pinili ko pang bumalik, sarili ko na ang niloloko ko. Simula nung gabing yun sa fiesta, hindi na kami nagkita ni Giselle.
Hindi ko na rin sinasagot yung mga simpleng, hi, niya sa text. Hindi na ako lumilingon pag nadadaan ako sa kanto nila. Kahit minsan, gusto kong bumigay, gusto kong puntahan siya, gusto kong madama ulit yung yakap na akala ko noon, yun yung kailangan ko para mabuo ako. Pero hindi kasi na-realize ko, paano ko mabubuo sarili ko kung hindi ko alam kung ano talaga yung kulang. Lumipat ako ng trabaho, DJ. Hindi ko alam kung ito na ba yung bagong simula o isa lang sa mga pagtatakip ko ng sugat. May mga gabi pa ring sinusundan ako ng alaala, yung mga hininga, yung init, yung mga gabing puro kasalanan pero puro ligaya. Pero sa bawat alaala, may kasunod na kirot. Yung tipong habang naaalala ko kung gaano kasarap noon, mas ramdam ko ngayon kung gaano kalalim yung sugat na iniwan nito sa akin. Hindi ko masasabing nagbago na ako. Hindi ko rin kayang aipanggako na hindi na ako magkakamali. Pero ngayon, mas totoo na ako sa sarili ko. Kasi hindi ko na hinahayaan yung katawan ko na magdesisyon para sa akin. Hindi ko na rin hinahayaan yung mga kulang sa pagkabata ko na magdikta kung anong klaseng lalaki dapat ako maging. Pero DJ, ang hirap sagutin ang tanong na paulit-ulit sa isip ko, paano kung ito yung tama pero masakit? Bakit ganon pag mali, ang sarap? Pero pag tama, parang ikaw yung talo. Parang ikaw yung naiwan, ikaw yung walang nakuha. Kasi ang totoo, hindi ko naman talaga alam kung paano maging buo. Hindi ko nga alam kung naranasan ko na bang maging buo kahit isang beses sa buhay ko. Siguro, ito na yung umpisa ng pagiging buo, yung pagpili ng tama kahit ang sarap ng mali. Pero hindi ko pa rin alam kung hanggang kailan ko to kakayanin. Hindi ko alam kung anong susunod. Basta ang alam ko lang, hindi na ako babalik sa kung sino ako nung mga nakaraang buwan. Hindi na ako yung lalaking handang sirain ang sarili para lang maramdaman na may nagmamahal. Kaya siguro ito yung umpisa. O baka ito na rin yung wakas ng maling ako. DJ, paano ba maging buo kung simula't simula, hindi mo alam kung ano ba talaga yung buo?